Naku po, may impormasyon na naman po nakalap si kaibigan ngayon tungkol sa halalan. Mag-ingat po daw tayo sa halalan na ito dahil po ay mayroon na pong nakita ang ating kaibigan ngayon na hindi po maganda. Kaibigan, ano po bang nakikita po ninyo? Nako, ito ang problema ngayon guys. Hindi ko na lang po babanggitin kung ano po ito ha. Basta problema po ito sa halalan po. Ngayong Mayo. Kasi mayroon pong nakikita si kaibigan na dayaan. Hindi ko na lang babanggitin kung sino po yung mangdadaya. Alam na po ninyo kung sino po yung makapangyarihan ngayon. Kaibigan, ano po ba ang dapat gawin po dito ngayon? Dapat po talaga daw guys na maging alerto po ang mga pasimuno nito, no? Yung nagdalaan ng mga baluta ba, kung may mga baluta talaga na galing po sa ibang bansa, hindi po natin alam kung ano po ang gagawin doon. Impormasyon lang po ito ng ating kaibigan, no? Mayroon po siyang kinatatakutan po ngayon na mangyayari. Sana naman po ay hindi po ito magawa ng isang tao para lang po ang kanilang gusto na manalo po dito sa halalan na ito. Grabe. Pero itatanong po natin dito guys para malaman po ninyo kung sino po talaga ang pinakamalakas na team ngayon. At saka kung sino po talaga ang pinakamaraming team na mananalo sa pagkasenador. Kaya dito po niyo mapapakinggan guys sa ating kaibigan kung totoo man pong meron silang nakalap po ng mga impormasyon kung sino po yung pinakamaraming line up na mananalo, BBM ba o Duterte. Kaibigan, meron lang tayong itatanong sa inyo Oo. At least po nalaman po natin ngayon. Mag-ingat po tayo guys kasi po meron pong impormasyon si tatay na may plano naman po na hindi maganda. May madadaya na naman ito guys. Pasensya na po kayo nabulgar natin. Kaibigan, ito po yung gusto kong malaman. Kung tatanungin kita kung sino po ang pinakamalakas na mga team ngayon na maraming mananalo, alam po ba ninyo? Guys, ang pinakamaraming mananalo po na mga ka-line up ngayon, Duterte. Bakit po nasabi po ninyo yan? Dahil po sa maling hakbang ng kalaban, no? Bakit po nila pinapahuli daw si tatay na grabe, hindi natin maisip talaga no na may mga mali talagang mga nagagawa at saka nagpadalos-dalos, nabulabog na noon. Ito po yung sabi ng ating kaibigan. Kung kuan daw di guys, kung wala pa daw na huli sa tatay karon, kung dito lang gipahuli ni sa pagkahuman sa eleksyon, sigurado daw na naagyo daya mudaog aning mga ka-line up ni BBM po, no? Karon nakita ni kaibigan na humihina po talaga ang mga kalaban po ng mga ka-line up ng Duterte ngayon dahil po nakita ng ating kaibigan na mula na si tatay ipinapaaris, ang dami po bumabaliktad na po daw sabi ng ating kaibigan. Ito po yung nakikita nila. Kaya ang impormasyon na ito, no, klaro yun daw kaayo guys. Na mardaghan yun kaayo magdaog sa ka-line up ni Marcos, ni Duterte dili Marcos na sipiat ko. Pagkahuman, ang problema lang diri karon kung naa naman po dayaan, wala gyud tay mahimo. Pero mag-amping tang tanan, no? Ito po talaga ang sinasabi ng ating kaibigan kasi mainit po sa Maguindanao yung MNLF at saka yung VAR MM, di ba? Nakapanood po kayo na ang ibang nagpapaabot nito. Mainit po dahil po sa bangayan. Kaibigan, di ba? Oo, hindi po natin daw alam, no? Kasi baka mayroong madugong mangyayari po dito pagkatapos ng eleksyon, Hindi po natin alam na ito po yung sinasabi ng ating kaibigan nung isang linggo pa na dapat po talaga na magdasal po ang lahat para po ay hindi po mangyari po yung agawan sa kapangyarihan. Yun po ang pinakamahirap po dito sa ating bansa kapag ganito ang politiko, sobrang sobrang dumi. Parang mas madumi pa sa dumi ng tao. Yun po ang totoo. Nakakahiya po talaga.
alam naman natin, no, ang politiko ay isang nakakuan ba kining delikado o nanganganib talaga ang buhay mo. Kaya ito po ang masabi ng ating kaibigan na Dwindi ngayon, na sa tuwing tayo ay boboto, dapat po mag-ingat po kayo. Huwag po kayong magpadaig sa mga tukso ng mga tao na gagamitin po ang pira para lang po ay makapanlin lang sa tao. Di ba kaibigan? Alam lang po natin kung sino po daw ang pinakamalakas po dito na mga politiko ngayon, guys. Totoo po yung sinasabi ng ating kaibigan, kasi nasipyat manggod. Kung hindi pa sana nag-aaway po sila BBM at saka si Sara, sa totoo lang guys, pantay ang lakas, no? Pantay din po ang mananalo kung wala pong kampi-kampihan. Yun po ang totoo. Kung nagkasinabot po tanan na pantay-pantay yun ang pagdaog. Karon kay nagkalaban man ang duha ka kuan nato, president o vice, di mas nalugi man ng speakers. Kaya ito po talaga ang totoo po ang pangyayari po talaga na nakikita ng ating kaibigan. Mas malakas po talaga yung Duterte ngayon. Mas marami po daw ang mananalo. Kaya lang kayo, tanggapin na lang po natin, no, na ito po ay kaibigan. Ito po ay guys, larangan na hindi po dapat na ang mga tao ay hilain mo para ikaw ay iboto. Kasi nakadepende po yan sa ugali at saka sa puso ng tao na kung sino po ang talaga ang kanilang gugustuhin na iboto po dito sa ating bansa. Pero nakikita po talaga ni kaibigan, pasensya na po ang maligsan ani, kay tinuod man po niya na ang mga Duterte yun ang pinaka kusog karon na line up. Sukad ani nga naitabo nga pagkuha sa ICC. Sobrang gulo po talaga dito kaibigan, no? Nagpapatuloy pa rin ang hindi magandang patutunguhan po ang ating bansa ngayon dahil po sa kapangyarihan na nag-agawan. Tapos marami pang mga issue po doon sa kabila. Sana po hindi totoo po yung pulburon na sinasabi po ng mga karamihan ngayon, na sana po ay hindi po mga adik yung namumuno sa atin, para naman po ay malinis. Napaka nakakahiya po talaga kung isipin natin sa ibang bansa meron tayong presidente na pinagsasabihan po na ganyan. Sana po hindi po totoo, para po ay malinis po nila ang kanilang sarili po nila, kung wala po ba talagang ginagawang ganyan.